Hello mga ka-AAP! Sa pumuling pinagpalang araw para sa bawat isa sa atin. Nawa, taglay po natin ang kapayapaan at kagalakan mula sa Panginoon. At tayo pumuli ay magbulay-bulay sa kanyang mga salita. At nawa, ito po ay maging pagpapala para sa bawat isa sa atin. At the same time, for the glory of God. Tayo po manalangin. Yes, Father God, thank you so much sa araw na ito na pinagpala mo pumuli bawat sa amin para makapakinig at makakain ulit ng iyong salita. Pagpalain po, O Diyos, ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So, direct to the point na po ang ating pag-uusapan. Since napakaganda po ang tema natin for this year, patungkol po ito sa kapayapaan. At nawa nga po ay taglay po ng bawat sa atin, kapayapaan, biyaya ng Panginoon. So, ang title po na i-share sa inyo ay In Christ, I am firm and at peace in 2026 sa Tagalog. Kay Kristo, ako'y matatag at payapa sa taong 2026. Nawa nga po, taglay po natin lagi ang kapayapaan mula sa Panginoon. At sinasabi niya po sa kanyang salita, sa John 16 verse 33, sinasabi ko to sa inyo upang sa iyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigkatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo. Ulitin ko, ngunit be firm, tibayan ninyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ayan po ang sinasabi ng kanyang mga salita. Sa panahong ito, maraming bagay ang yumayanig sa ating mundo. Problema, pamilya, kabiguan, kabuhayan, kalusugan, kinabukasan. Marami ang naghahanap ng lakas at kapayapaan, ngunit mali ang pinanggagalingan. Take note. Meron po pala tamang panggagalingan ng kapayapaan na dapat po natin taglay. Saan po manggagaling kapayapaan? Doon po sa nangako. Sino po yung nangako ang kapayapaan? Ang Panginoong Yesus. So, ang katotohanan, hindi ang sitwasyon ang nagbibigay ng katatagan at kapayapaan, si Kristo lamang. So, ayan po isang katotohanan na kailangan po natin maintindihan. So, tatlong punto lang po ang nais kong iwan. Kay Kristo, tayo ay matatag. Saan po ang sinasabi niya? Sa Colossians chapter 2 verse 7, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Ito po yung word na rooted and grounded sa Panginoon. At doon po natin makikita yung tunay na katatagan at katibayan habang tayo po ay humaharap ng iba't ibang hamon sa buhay na ito. Number 2, kay Kristo ako ay payapa. Yan, saan po natin makikita ang pangako ng Panginoon pagdating po sa kapayapaan? Ang iyong iingatan sa ganap na kapayapaan, ang taong pag-iisip ay nananatili sa inyo. So, ang sinasabi niya rito, ang sino man daw po nakatuon lagi ang isip sa Panginoon, sila po ang mga nagkakaroon ng tunay na kapayapaan mula sa Panginoon. So, yan po. At ang pusong nakatuon kay Kristo ay hindi alipin ng takot. Yan po yung mga katotohanan. Kaya, meron po ba kayong pinangangabahan, kinakatakutan sa buhay na ito? Baka naman, kailangan lang natin ituon ang pag-iisip natin sa Panginoon. Okay, so panghuli na sinasabi rito ay ang matatag at payapa kahit may laban. So sinasabi niya sa Psalms 46 verse 2, huwag kayong matakot kahit lumindol man, gumuhang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na kailangan po natin magpakatatag. Dahil sa buhay na to, given na po ang mga iba't ibang hamon na pwede natin ma-encounter po sa ating pang-araw-araw na buhay. Nawa, ito pong salitang ito ng Panginoon ay nagpaalala sa atin na lagi natin piliin pumayapa sa kabila ng mga problema. Tayo po'y manalangin. Yes po, Panginoon, salamat po ng marami. Hayaan niyo po, Ama, na patuloy po namin nararanasan ang kapayapaan na biyaya mo sa kabila ng iba't ibang mga hamon na amin pong na-encounter sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po, Diyos, ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So, salamat po muli mga ka-AP. Bye-bye and God bless.